Naglalaro pa lang ngayon si Meow Meow sa Baku Open sa Azerbaijan po. Ang hilig ni Meow Meow kasing salihan, mga long game talaga, bihira siyang makikitang sumasali sa Rapid at Blitz, no? At nakaharap niya ang matagal na nating iniintay, ang kapwa niya atakador, Super Grandmaster Danil Dubov. Talagang kilalang, sabi nga nila sira ulo din sa board. Pareho silang balembang talaga kung umatake. Yan po ang ating pag-aaralan mga kamatyas. Nagharap sila long game, gitgitan ito. Kaya hanggang dulo po sana panoorin nyo. Pero bago natin simulan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon, it's white to play. Magpo-promote na yung black dito. Diba? Isang tira na lang. Congratulations sa mga nakakita ng Bishop A1 sacrifice. Walang ibang tira kundi kainin lang talaga yon. Tapos, iipitin. Teka muna. Pagka gumanito, wait lang mga kamatyas ha. Ganon, tak, 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 tak. Queen. Teka muna mga kamatyas ha. Sorry po, dito pala muna mas maganda. Yan, kala ko kasi King C1 eh. Okay, kasi pag inenpasan capture ito, tabla, stalemate. Obligadong itulak. Tulak din yan, tulak. Check. Tulak, kain. Tapos queen, ayun. Kailangan may timplahan din pala. Queen, Check. matchas. Ayun, namimili kasi ako kung ilalagay ba sa C1 or sa C2 yung king, no? Saan lalanding. Kailangan calculated talaga. Ayan, napakaganda po ng mga puzzles dito, mga kamatyas. Kung wala pa kayong account dito, free lang ang paggawa at downloadable sa Play Store at App Store. At ang link site, makikita nyo lang din po sa description below ng video na ito para magkaroon na po kayo. Napakarami pong missions na dapat matapos dito. Pang training talaga yan, mga kamatyas. Grabe. Subukan nyo na po. Alright! Gisahin na natin ito mga kamatyas, pero bago yan, anunsyo lang po ang ating registration ng Kamatyas Online Summer Chess Clinic. Ongoing po. Ang link nakapin sa comment section below. Isalin nyo na po yung inyong mga chikiting, inyong mga players, or kung kayo gusto nyong ma-enhance, ma-improve ang inyong chess, sali na po kayo. Minsan lang po ito. Kamatyas Online Summer Chess Clinic. Via Zoom po ito. Di man kayo maka-attend ng live, ilalagay namin kayo sa Facebook group. Doon po kayo manonood ng recorded playback video. So, hindi nyo pa rin mamimiss ang mga live sessions dito. Schedule, magkano, click the link para makita nyo po kumpleto ang detalye. Alright, ang ginawa po dito ni Dubo Bing, nag-knight F3. Aba, pinakiramdaman muna si Meow Meow. Knight F6, nag-B3 muna. Magbi-bishop B2. Kakaiba in-apply Ginaya ni Meow Meow. Siguro sa isip ni Meow Meow, lodi ko to. Lodi niya raw si Dubob. Kaya ginagaya niya Nag-G3. Kala ko mag-G6 din talagang nakakahalata na yan. Nag-E6 naman. Bishop G2. Bishop G7. Nag-castling C5 muna. Okay, so natural naman po ito. Apply muna ng C5, controls D4, tapos knight C6 ang next. Yan, natural naman yan. C4. Para siyang na-transpose sa English, hedgehog variation. Ayan, inaral ko po yan dati. Sa mga gusto pong mag-aral ng opening, especially, no? Ay, naku, mag-ano kayo, may mga preferred opening lines tayong tuturo sa ating summer clinic. Castling at nag-E3. Ayun, para i-D4. Para pag kinain, syempre, pawn ang pangkakain. Nandyan na yan pwedeng knight. Basta magdi-D4 po ang plano pagka ganyan. Inunahan kagad ni Meow Meow. Gusto niya siya ang makauna sa gitna. At nag-queen E2. Okay. Ayun din pala purpose ng E3 para mailagay ang queen doon. Extra support sa C4. Nag-queen C8. Ano plano? Magbi-bishop A6? Or yung D8 square, maibakante para po sa tore. Knight C3, tuloy lang sa pag-develop. Nag-rook D8 na. At nag-D3. Ayun, para solid lang ang C4. Kapansin-pansin na ang kunat ng approach ni Dubob, Ayaw niyang sabayan si Meow Meow. Natakot siya. Baka mamaya balagbagan din siya ni Meow Meow, no? Ang kunat ni Dubob Nag-knight C6.
at nag-rook D1. Face-to-face po ito, hindi online mga kamatsa sa mga magtatanong pa lang. Inunahan ko na po, long game ito na face-to-face. Rook D1 preparasyon sa gitna at D4 na ni Meow Meow. Parang mas atakador pa si Meow Meow kay Dubo ba? O kinain, knight takes D4, knight takes D4, and C takes D4 at nag-knight E4. Okay. Medyo sarado position pero mas pasugod ang position ni Meow Meow kung tutuusin kasi may pawn sa D4 At bishop takes E4. Ayun. At dito po nagkaroon ng novelty na tinatawag o bagong tira. Kasi ang old line na nakatala, may tumira na ng A5 at may tumira na ng 2017 yun, may tumira na ng knight takes E4. Exactly sa position na to mga kamatyas. Before, may mga tumira ng ganon. Pero itong bishop takes E4, bago ito. Wala sa talaan ng aklat. Kinain. Knight takes, nilubos-lubos si Meow Meow, kain-kain. At nag-queen D7. Ayun, dito po, biglang na-transpose sa isang theoretical opening position. So, back to the track ulit. Kasi pwede yun mga kamatyas Nagkaroon na ng bagong tira tapos biglang may lumabas uli na tira sa opening database record. Kasi na-transpose nauwi doon Kaya ito, tuloy uli. Hindi pa ma-identify uli kung saan ang novelty kasi lumabas uli na-record uli Queen D7. Extra support sa pawn para hindi bumagsak at nag-rook E1. In A5 ni Meow Meow para makapag-insert ng A4. Tama naman yan. Gusto ko po yan. Pang queenside pressure at nag-bishop C1. Lumabas. Si Dubob pa ngayon ang nag-novelty. Kasi ang old line na itinira nitong nakaraang 2019 ay Rook A B1. Ayun. Tingin ko ito na talaga ang tunay na novelty mga kamatyas. Bishop C1 kasi medyo malayo-layo na na yan 19th move na yan Nag-bishop B4. Okay, tineret ang tore. Rook E2. At ayun, nag-E5. Sinakripisan dito ni Meow Meow ng pawn sa E5. Libre. Si Meow Meow pa mas atakador di ba? Sinakripisan, nag-queen F3. Pero teka muna mga kamatyas, may tanong po tayo. What if kainin talaga yan? Magro-rook E8. Di takbo tayo queen H5 para may depensa yung tore at wag namang ibigay ng buong buo. Magro-rook takes E2. Queen takes E2. Rook E8. Queen F3. Bishop C3 atake. Rook B1. Rook E1 check. King G2 at dito pa lang po marirealize ng ng white na siya po ay nasa malaking alanganing position after H6 para may pasingaw just in case mga likot ng check doon sa dulo, may angat lang ang king. At dito, marirealize ang puti na ang bishop niya at ang tore ay paralisado. Grabe. Paralisado. Paralyzed. Di pala makagalaw yung Para lang sa isang pawn, kumbaga sa kamandag na paralisado ang katawan. Epekto ng kamandag yan. Lakas ng tore. Yun, may sugswang mga kamatyas kung tawagin ay ibig sabihin walang magawa. Nasugswang yung bishop at ang tore. Ang queen naman ang layo para depensahan yung tore. Paano makakamaniobra yan dyan? Idadaan pa yan dito, may tore nga. Ayun, positional ang natanaw ni Meow Meow at nakakabilib kasi mga kamatyas, etong pag-rook E2, E5, ibig sabihin na-analyze na ni Meow Meow yun. Ang layo nang nakita niya, kaya ginawa ni Dubob, hindi umubra. Si Dubob pa naman ang tirahan. Kita niya yon. Nag-queen F3. Okay? At ang tore, ang ipangkakain niya sa pawn E5. Pero nag-rook E8 naman na. Okay, teka muna. May trap pa rin. Talaga tinetempt si Dubob na kainin to. Pwede naman yan Kain-kain, sabay may kain dun sa tore Tinetempt Talagang ina-attract niya Pero hindi makuha Hindi makuha. Kasi doon pa rin naman mauuwi mga kamatyas. Kung kakainin yon, imagine, takes yung tore, doon pa rin mauuwi. Bababa lang din ang tore. Iwas ang queen, sabay check. King G2, H6. Nakita na natin kanina. Kumbaga may pasakali lang, pero doon din mauuwi. Malupay sa kaya wala, hindi pa rin umubra kay Dubob. Nag-bishop D2, kinain, takes.
at nag-queen D6. Ayun, queen D6. Okay. Okay, mag-A4. O kasi po dito, kung mag-A4, possible na ang white ay may B4. Advance lang eh. Ngayon, para talagang basag na basag, pag queen D6, A4, hindi makaka-B4, may queen. O kaya ito yung next na pambasag na gustong buong buo na magawa ni Meow Meow. O pero nag-rook E2 na, focus na siya sa E-file. Nag-rook A7. Ayun, hindi na niya pinag-interesan pala ito, no? Kasi gaganon lang eh. Dito po magko-concentrate kasi sa E5 eh. Nagbago ang plano ni Meow Meow, pinireno niya muna yung A4 at nag-rook A7, nag-rook E1, nag-rook A, E7. Doble. Okay, at nag-H4, nag-G6. Itong H4, ano lang yan, may pangbasag mamaya. G6 para move yung king pataas, unti-unting improve lang. At itong G6 po ay nagbabalak din na mag-F5 sa isang banda. Yun, kailangan po kasi bawat butil ng tira ng ina-analyze natin, nauunawaan natin mga kamatyas, ano yung paparating, ano yung plano. Very important po yun na mabasa natin. Nag-H5, nag-insert naman dito pero medyo siguro lalakas yan after King G2 and Rook H1. Yan po yung natatanaw ko dito na po pwedeng makapag-apply ng pressure sa king side. Nag-King G7. Kinain, kain, at nag-G4. G4. Hindi pa, wala. Hindi masyadong madating eh. Wala gaano eh. Para sa akin, hindi maporme no? Kasi kulang pa eh. Ito talaga ang iniisip ko dito na malakas. Tapos yung tipong rarat-rat ng atake sa baka gaganon baka mag-queen h3. Pero ayaw nang patagalin ni Meow Meow. Baka kung ano pa ang gawin na mga gulo-gulo ni Dubob. Queen f6 hinamon. Kinain naman ni Dubob. Wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Ano ba rating? 2429, 2654. Ayan, layo. Pag natabla to, kain na kain ng rating ni Dubob. Kaya kailangan ipanalo niya. Yan ang obligasyon ng higher rated eh. Pag mas seeded ka sa kalaban mo, mataas rating mo, gat maaari, pisakin mo yung kalaban mong mababa rating kasi pag natabla, grabe, yung rating mo, lipad. Nag-F4, ayan na, nag-insert na po ng sacrifice dito si Dubob. Bandang huli, ayan na, nagpakawala na. Narito na si Dubobing na malakas umatake. Nag-F4, ano ang ibig sabihin ng sacrifice na yan? Nag-rook E6 lang po si Meow Meow. Bakit po mga kamatyas? Kasi kung kakainin yan, may G5 na pitik. Lipad ang tore na sinusuportahan ng king. Obligado aalis yan. Kainin, lipad na lipad. Buong buo pong isang tore yan mga kamatyas. Aray mo ang tawag dyan. Ang kulit eh. Nauso din pala yung aray mo. Dati aray ko lang eh. Balik tayo mga kamatyas. Ano? Kaya ginawa dito, after E6 ay Queen F3. Teka muna, ang layo ng tinalon. Sorry po. Ibalik ko na dito sa after King takes F6, nag-F4, ang layo ng tinalon. And nag-Rook E6 lang. Okay, ayan. Talagang ready to capture na talaga yan. Kakainin na talaga yan. Pag G5, kakainin pa rin dahil yung tore sa E6 ay well supported na po ng pawn at ng tore. Kaya dito napilitan na naman si Dubob. Wala siyang magawa. Takes. Ayun. Nako, pinagkakain mga kamatyas. Kain. Ayun. Dito po ay masasabing subukan sa kaalaman ng endgame. Ayan po. Sa mga gustong lumakas po sa endgame, no? Beginners, intermediate, advanced. May mga endgame lessons tayong inihanda sa ating summer chess clinic. Kaya don't miss out mga kamatyas. Grab your opportunity. Minsan lang po itong summer online clinic na ito. Pinagandaan ko ito. Kagaya nito, ito yung masasabi pong advanced endgame or king and pawn ending. Advanced to. Hindi biro ito. Nag-A3. Ayan. Kaya po pinagkakain ni Dubob. Natanaw niya na makakapag B4 siya at hindi makakapenetrate ng ganun-ganun lang yung king na let's say king F4, king F3 maiiwanan naman. Kasi pag naka B4 na yan, may naka-reading C5, magtutuloy-tuloy naman. Diba? Magtutuloy-tuloy ang paspon. Nag-F5. Okay? Timplahan ito. King F2. Grabing mga kalkulasyonan to. King F2 lang ni Dubob. Sinubukan si Meow Meow sa endgame. At nag-King F4. Ayan. Dito po, konting discussion lang sa endgame na to, no? Pag kinain po kasi ito mga kamatyas,
white wins kagad. White wins. Ito po tira, oh, B4 yan ng masakit. Kakainin, takes. O, ito double pawn eh. Tapos may outside pass pawn eh. Naku po. O, halimbawa ganyan, magbi-B5 lang yan. So, ito na po ang gagawin. Pwede na bang sacrifice? Tak, hindi aabot queen. O, kasi pag sacrifice, pag B6 dapat yung king papasok kagad sa tinatawag na rule of square pagdating po sa king and pawn ending. Kailangan pumasok sa rule of square para mahabol ng king yung paspon na papromote. Okay. So, ang gagawin, hindi pwedeng umalis. Halimbawa kung itira ay ito. Saka ngayon tatrabahuin ni Dubov yang dalawang pawns na yan. Hindi na po pwedeng itouch yung king dyan, lalayo. May C5 sacrifice na kagad tapos B6 ang bilis. O, let's say king F5, ipilit pong depensahan ito, no? O, konting pag-aaral lang po sa endgame, mga kamatyas, O, kain, B6. O, hindi na maabutan. Halimbawa, makipagsabayan. Hindi naman papansinin na eh. O, kain, B8. Ay, nako, bago pa ubos lahat yan. Check, kain. Talo kagad ang black dyan, no? Okay, balik tayo. Ngayon, kung ang gagawin naman, mga kamatyas, halimbawa, makikiramdam lang, ganun-ganun lang. O, di, kakainin naman to. Pag makikiramdam lang, o pupunta uli doon, o yun, ayun, pupunta na yan doon. Nako, wala na. Dito, dito. Wala, ubos. O, pagka gumanon doon, ubos. Grabe. Yan ang, ang endgame technique dyan sa ganyan, mga kamatyas. Kaya, balik po tayo dito, no? So, dito, ginawa ni Meow Meow, nag-king F4, sakto pa rin. Medyo stress lang to kasi tingnan nyo po yung time dito ni Meow Meow, 1 minute and 18 seconds. Samantalang kay Dubov, 42 minutes pa. Naku po, stress. Nakakaano to, takot to sa black, no? Nag-B4, okay. Takes. Nag-king E5. Sakto rin ang tira ni Meow Meow. Kasi tingnan nyo po, halimbawa, mapukaw dito si Meow Meow na kainin. Ang layo. Wala, hindi na aabutan. Kain. Ang layo. Dapat yung king nandyan na eh. Kaso na dahil nababarhan ng pawn, di makaganon. Di makapasok sa rule of square para habulin ang pass pawn. So magkuqueen na. Once na makaqueen na ang white, totally deads na po ang black dyan. Okay, balik po tayo. Gracious yun ah. O, balik tayo mga kamatyas, Kaya ginawa ni Meow Meow, takbo para abutan yung posibilidad na tutulak-tulak yan dyan. At nag-king F3. Grabe, no? Bandang huli, lumabas yung mga nakakailang na, grabe. Ang problemang binigay ni Dubov kay Meow Meow, hindi biro. Kasi kailangan precise, exactly dapat. Ang bawat hakbang ni Meow Meow dito, king E6, another precise move. King G2. Grabe yung mga king G2. Teka muna mga kamatyas, ang lalim Ang lalim. Teka muna, from 30 minutes, sandali lang, wala pang 1 minuto, tinira ni Dubov yan. Teka muna, gusto ko maliwanagan mga kamatyas, What if kainin ito? Ano meron? Pag kinain yan, G ang pangkakain. Kasi pag king talo kagad. Yun na naman, may B5 na naman, tapos yung king lalapitan yung G-pawn. So, ito pangkain. Takes, at halimbawa, mag king F4, may king F6. Okay. Wala ba? Walang Wala, no? Takes, ganon. Lalapitan na no? Ganon. Okay. Pakita ko lang sa inyo, mga kamatyas, yung ganitong scenario. Takes, aral lang tayo endgame. Halimbawa, i-push to sa pag-aakala ng white na makukuha kasi yung pass pawn. Gaganon lang kasi yan eh. Ganon, kain. Tabla po yan sa king and pawn ending. Very basic po yan. Ayan. Sa po yan? Sa ating beginner level. I-discuss ko po ito. Basic yan eh, na king and pawn ending. Tabla yan. Pero kung ang black ang titira dyan, sa ganyang posisyon, talo, black. Pero kung white ang titira dyan, tabla. Kasi hahabulin lang po yan ang tinatawag na king opposition. Yan you oppose lang yan. Tatapatan lang yan eh. Once na mag-push, ayun. So, very basic king and pawn ending ito. Ayun naaabangan mo lang yung king, mauuwi po yan sa stalemate. Okay, para sa mga other beginners na nanonood ngayon na hindi pa po alam ang king and pawn ending na yan. Okay, binilisan ko lang po, But if you want more further study talaga, mag-join po kayo sa summer clinic natin, mga kamatyas. May endgame lessons tayo doon. So, king E6 ang ginawa at dito in-apply ay
King G2. Tinitimpla ni Dubob talaga yung mga tempuhan na malalayo, ano? At nag-King E5. King F2, ayun oh. Gumanon, parang nagka-triangulate, ano? King D6. King D6. King G3. King E6. King F3. King E5. Tanong is, anong progress ang magagawa ni Dubob dito? Nag-King G2 na naman. King D6. King H3. King E5. Kinain na. Okay, kinain na po. Kinain at nag-King G3. Nag-King E6. King H4. Ayun, no? King F6 para hindi makadikit. King H5. King E5. Eksaktuhan dapat yan. Kasi po, eto ba pwede, mga kamatyas? Talo ka agad. Kasi may ganun. Gaganon, tempo lang B5. Ubos ang tempo. Aray ko, ang tawag dyan. Obligado to. Pag gumalaw ang king, kain yung pawn. Wala na. Talo ka agad. Ganun kahiwaga ang endgame, mga kamatyas. Kaya kailangan, ingat to the max talaga ang kailangan gawin na huwag bibitaw hanggang dulo. At nag-King E5 si Meow Meow. Eksakto pa rin. Nag-King G5. Kasi kapag nag-push F4, King G4 lang, tapos ang maliligayang araw. Yun nga lang, may King E6 si Meow Meow. Grabe, matatag si Meow Meow sa endgame. Ayaw bumigay. Nag-King H4. King F6. King H3. Atras si Dubob. Change plan. Sa isip niya, wala. Nakita. Alam. alam. King E7. Tingnan niyo yung mga timplahan ni Meow Meow. Oh. Kawawa si Meow Meow dito eh. Siya ang mas stress dito eh. Isang mali ng paa ng king niya. May kalalagyan siya eh. Nag-King G3. King E6. King F3. King E7. Grabe mga timplahan ito. King E2. Nagbago ng plano. Kasi kung gaganon kasi, kung magki-King F4, King E6 lang ng King E6 eh. Wala eh, no? Ini-imagine ko ngayon, wala eh. Paano bang pilit ang gagawin dito? King E2, King D6, King D2, pinapatulak ko. Ina-attract niya si Meow Meow, itulak ko. King E5, King E1. Bakit? Bakit pag nag-King C2, King D6 lang? Hindi rin kasi parang malayang-malaya yung king doon, presko. Ay, hindi, huwag naman. Maiiwanan tong paspon. Talo pa ang puti dyan. Tapos yan. Kaya hindi rin siya pwedeng, parang presko na gala ng gala. Hindi pwede. King E1, nag-King E6, King F1, King F7. Ang kulit, dancing king. Dancing king. King F6, King H2, King F7, King H3. Nag-shopping yung king talaga. Grabe, oh. Ang kanyang pinasyalan ang lawak ng kanyang lupain. At nag-King F6, King H5 na naman, King E5, King G5, at dito po nag-King E6, King H4, and no progress at all. Okay, wala na pong progress mga kamatyas. Iniisip ko, at dito po na draw, no? Draw. Walang magawa si Dubob eh. Kasi nakita na natin kung isasabay-sabay nga, magpapa 1 pawn daw ng black yung basic king opposition. Tabla pa rin eh, di ba? Alam nila yon. Pinakita ko lang sa inyo mga kamatyas kung bakit parang ayaw ipagtutulak nila. Pinakita ko na sa inyo, di ba, sa analysis kanina. Meron kasi silang nakikitang ganun. Dito, hindi nila ginagawa. At kung hindi ko pinakita yon, maaaring maging tanong nyo, bakit ayaw ipagtutulak? Kaya pinakita ko sa inyo mga kamatyas, Halimbawa, isa pang option is to play B5. Halimbawa, andito yung king, paano kung i-push B5? Magki-king E5 lang kasi. At King H4, King D6. Yan ang mangyayari pala. Halimbawa, dito naman pupunta, King E7. Gumanon, King E6. Ayun. Para, wag King F6 kasi lalayo ka sa rule of square. Kailangan nandiyan ka lang lagi nakaabang. O para pagka gumanon, kain, ganun, laging pasok sa rule of square, aabutan ang pass pawn. Sigurado yon. Walang magawang progress eh. Gaganon lang Kahit dito lang eh. Yun, wala. Hindi napilit ni Dubo Bing ang lakas ni Meow Meow, no? Grabe, parehong malakas sa atakihan to. Yung nga lang nakakapagtaka, pinasok kasi ni Dubo, medyo boring na opening eh. Ang kunat ng approach eh. Hindi niya, ang ganda sana panoorin yung sabayan eh. Pero, syempre, di rin siya nakakasigurado kay Meow Meow. Pagka pinasok niya sa 40 ni Meow Meow na 40 rin ni Dubob, may tulog din si Dubob dyan.
Hindi pwede makipagsabayan. Naku, bata pa lang, wala pang title yan nung araw eh. No? Sumisibak ng mga GMs yan eh. O ayan, mga kamatsas. So dito po, ongoing ang labanan nila. Maraming grandmasters ang sumali po dito sa Baku. At paborito talaga ni Meow Meow sumali sa mga long game kasama yung kanyang mother. Siguro naghahabol po sila ng GM Norm title, mga kamatsas. At bago tayo magtapos, shoutout natin si Racho Sam, HTI Company, Wood ACM Preparation Department, from Brad Ernest Martin. Ayan. Salamat po, salamat sa Diyos. At muli po, ongoing ang registration ng ating Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Grab your opportunity now, mga Kamatsas, para matuto po kayo kay Coach. I am Roderick Nava Kamatsas. Ako po mismo yung magtuturo doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.